Sa ganyang SONA, State of the Nation Address, tila pinatamaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang palpak na serbisyo ng ilang mga water concessionaire na nagdudulot ng perwisyo sa marami nating mga kababayan. Nangako naman ng Local Water Utilities Administration na patuloy nila itong iimbestigahan batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Si J.M. Pineda sa sentro ng balita. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Wala mang direktang pangalan na sinabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA patungkol sa palpak na serbisyo ng supply ng tubig sa bansa. Pero tila may patama ito sa mga water concessionaires na parte ng joint venture kasama ang mga local water districts sa Pilipinas. Matindi rin ang kanyang pahayag na seryoso ang pamahalaan na pananagutin ang nasa likod ng mga reklamo. Ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan ang isa sa mga apektado ng pangit na serbisyo ng supply ng tubig. Kabilang dyan si Tatay Jesse na may latak-latak pa daw ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Araw-araw din daw sila kung mag-imbak ng tubig. Minsan mayroong unang bugso ng tubig. Talagang mabaho, hindi mo ma-take talaga yung mabaho talaga. Anong kulay? Minsan may dahon-dahon pa eh. May kasamang dahon-dahon eh. Mga dahon ng damo. Ganyan. Kasi kaya nga minsan yung hose namin sa karwase nagbabara. Malaking bagay rin daw na mismong ang Pangulo ang nanita sa pangit na serbisyong ito. Sa amin, okay naman. Pero sana, ba't gawin nila? Yun lang, action lang ang kailangan. Sana, kung maayos nila yung sistema. Kung pagpatuloy nila. Kung hindi, palitan na lang nila. Kung hindi, tigil na lang nila. Mag-change na lang, cancel na lang nila yung contract. Bukod sa mga residente, damay din ng ilang mga pampublikong eskwelahan sa lungsod na tanging sa umaga lang daw nagkakaroon ng tulo ang gripo. Kaya may isang malaking galon na silang pinag-iipunan ng tubig. Kailangan may drum ka lagi, di ba? May backup ka laging tubig. Kailangan may ganun ka laging setup. Hindi pwedeng mawalan ng drum. Kasi pag nawalan ng tubig, siyempre, yung CR ng mga bata, kailangan mong intindihin, linisin. Ay lalong importante sa school kasi may mga estudyante rito. Kailangan, di ba yung CR nga, kailangan pa ba natin ipunan ng ipunan niya. Ang problema pa daw ay ang mabahong amoy ng tubig na galing sa kanilang gripo. Kaya hindi rin daw ito magamit ng mga estudyante. Pero sa ibang mga gripo po kasi namin, may mga amoy po talaga yung iba eh. May mga part na may amoy, yung iba naman po wala. Para siyang amoy, minsan amoy kalawang po eh. Tapos, hindi ko po ma-explain minsan yung amoy niya eh. Hindi mo ma-describe, kaya minsan ang hirap niyang parang gamitin sa parang ipang mo sa katawan mo. Patuloy naman umanong iniimbestigahan ng Local Water Utilities Administration o LUA ang mga dekada ng reklamo na ito base na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pang-abuso, yung tagal lang. I think it's just yun medyo talagang tingnan ng mabuti. Bakit ang tagal? Bakit hindi kayo nag-invest? Bakit ang ingay-ingay ng mga tao doon, hindi pa kayo tumugon o gumawa ng paraan? Now, nakakatanggap kami ng catch-up plan. But the catch-up plan is actually an admission that there is fault. That's why you need to catch up. Diba? Diba? And then, ano naman ang makukuha ng mga tao sa catch-up plan? Is it just another wait? Diba? Ganun ba? Maghihintay na lang tayo? Kasabay niyan, ang pagtitiyak na gagalaw ang kanilang ahensya para matugunan at maisaayos ang palpak at problemang nabuo ng mga joint venture ng mga local water district. Suportado rin daw nila ang pagbuo ng Department of Waters na magdudugtong sa mga ahensya para maresolba ang malaking problema ng tubig sa Pilipinas. Hindi lang banta ang iniwanan ni Pangulong Marcos Jr. para sa pangit na serbisyo ng tubig sa ating bansa, kundi isang mainit na mensahe na walang lugar sa kanyang administrasyon ang palpak at walang kwentang pampublikong serbisyo para sa mga Pilipino. Mula dito sa Bulacan, ako si J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.